Hi guys! Welcome to my mini vlog with my nanay. Kaganapan kapag ako'y gagayak na sa umaga para pumasok. Siyempre maagang gumising and yung pamangkin ko maaga din gumising at nanggising sa akin lalo na si nanay kasi inubo si nanay, gusto niya na siguro magpatagilid kaya itinagilid ko na siya kasi siyempre nagiinit yung likod niya. Mahahalata mo talaga na mainit yung likod niya. Sa tuwing umuuwi talaga ako at babangon ng umaga sa pagpasok, sobrang hirap kasi iiwan ko na naman sila sa isang araw lang, isang gabi lang or dalawang gabi lang ako mag-i-stay. Sobra pong hirap na iwan ko sila ate, si nanay, si tatay na ganito yung nangyayari sa amin. Pero sabi ko nga na laban lang sa hamon ng buhay, hindi naman tayo papayag na magpatalo sa ganitong sitwasyon. Hanggat maaari ay kailangan nating lumaban para kay nanay. Pagtapos niyan, gumagayak lang ako hanggang sa makagayak na. Ayan, nagpapaalam na ako kay nanay para aalis na ako, papasok na ako dahil duty pa ako. Then, kinakausap ko lang siyang mabuti kasi kailangan mo siyang kausaping mabuti bago ka umalis. Ang lagi kong ginagawa sa tuwing umaalis ako na magjo-duty ako, lagi akong nagpapaalam sa kanya, walang mintis yun, na hindi ako nagpapakita sa kanya. Kasi kailangan talaga yun, na alam niya na hindi niya na kailangan akong antayin pa sa gabi. Kaya nga sabi ko sa kanya, huwag niya na akong hintayin sa gabi kasi 1 week na naman tayong hindi magkikita. Pero nung una talaga, halos isang buwan siguro, umuwi-uwi ako talaga sa amin. Talagang sakripisyo. Kahit na ginagabi na sa pag-uwi, kahit na sobrang traffic, kahit anong mangyari, basta uuwi ako para matulungan ko si ate tsaka si tatay. Kasi nung una po talaga, sobrang hirap po talaga mag-adjust. Pero ngayon po nakaka-adjust na. Then, si ate lang tsaka si tatay lang po ang nagtutulungan sa bahay. Kaya, ayun, mga abala ang tao sa pag-aalaga kay nanay. Iba rin po ang pag-aalaga ni ate kasi may baby siya, may nanay na siya. Then, syempre, tagaluto kasi syempre, alam naman natin ang trabaho ng babae, di ba? At kailangan laging sa mata ni nanay, malakas ka, masigla ka, matapang ka. Kasi kung ipapakita mo sa kanya na mahina ka, what more pa sa kanya na hindi naman niya kayang ikilos at dahil hindi naman niya ginusto yung nangyari sa kanya. Kaya kailangan sa tuwing kakausapin mo siya, matapang ka, hindi ka iiyak. Hindi mo kailangan ipakita sa kanya yun. Pero minsan talaga panghihinaan ka ng loob mo na sasabihin mo sa kanya na pasensya nanay ha, tumulo yung luha ko sa harapan mo na hindi naman dapat mo makita. Yun talaga yung nasabi ko sa kanya nung time na nahugutan siya ng peg. Na hindi ko kinaya yung sakit at bigat sa dibdib na nun lang ako umiyak ng sobra na hindi nung inatake siya kasi talagang priority kong mailigtas siya. Gustong gusto ko siyang mailigtas nung time na yun eh. Pero nung ano na talaga nag-ipon-ipon na yung sakit, lahat-lahat. Dun ko naiiyak sa kanya talaga, harap-harapan na nakita niya. Umiiyak din siya nung time na yun pero okay lang, basta laban pero ipakita mo pa rin sa kanya na matapang ka. Lahat kami, buong pamilya. Fred, tatay, ate, ako, lahat kami. Kailangan ipakita na malakas ang pamilya namin. Kaya yun lang, habang bumabiyahe, nag-iisip-isip kung bakit, kung kailan sa nalalapit na operasyon ni nanay. Kaya, hopefully, sana po matanggal na yung trach ni nanay para unti-unti nang gumaling siya. Yun lamang po, maraming salamat!